Standard Time, 2 minuto sa makalipas ng alas 6 ng umaga. Magandang umaga lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo ang Bombo News and Views sa morning edition ngayong araw ng Miyerkules sa Enero 15, 2025. At ngayon sa ulo ng ating mga balita at sa ating top story mga kabombo, pagpapataas sa bilateral relations sa target ng Pilipinas at India. Para naman sa ating balitang lokal, mga lumabag si Comelec Gunban sa Pangasinan, umabot na sa 6. Transparency sa bawat checkpoints ng kapulisan pinapaigting. Sa ating balita nga pambansa, pag-imprenta ng mga opisyal na balota para sa nalapit na halala na sinuspindi muna ng Comelec. Para naman sa balita sa ibayong dagat, ceasefire at hostage release deal sa pagitan ng Israel at Hamas nasa final stage na. Sa balitang espesyal, pinakamalaking pagtitipon ng mga nakasuot ng dinosaur costume na pagwagian ng isang museo sa Florida sa Amerika. Para naman sa balitang pampalakasan, Northport Batang Pier hindi napigilan ng Meralco Bolts sa PBA Commissioner's Cup. At sa ating Bombo News analysis sa pag-arangkada ng mga political activities sa bansa, isang hudyat ng papalapit na halalan. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita na kung saan mga kabombo sa ating top story, target ng Pilipinas at India na i-elevate pa ang bilateral relations ng dalawang bansa na umabot na sa 75 taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mahalaga na ma-elevate ang bilateral relations ng Pilipinas at India lalo at ngayon dapat matutukan ang mga geopolitical issues sa Indo-Pacific region. Ginawa ni Pangulong Marcos ang payag kasunod ng sinagawang courtesy call ni India na His Excellency Pabitra Margherita, ang Minister of State for External Affairs ng Republic of India kahapon sa Malacanang. Lubos naman na nagpasalamat si India Minister of State for External Affairs, His Excellency Pabitra Margherita, kay Pangulong Marcos sa suporta at kooperasyon. Ipinagmalaki din na ibinahagi ni Margherita kay Pangulong Marcos na matapos makuha ng India ang kanilang independence sa unang nagkaroon sila ng bilateral relation sa Pilipinas. Pinaaabot din ni Margherita kay Marcos ang pagmamahal at respeto ng mga Indian people sa kanya. Samantala mga kabombo sa ating balitang lokal, nasa 6 na individual ang naaresto dahil sa paglabag sa Comelec Gunban sa Pangasinan batay sa tala ng Pangasinan Police Provincial Office. Ayon kay Police Lieutenant Tricia May Guzman, ang Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, ang pag-aresto ay naganap sa unang 2 araw ng pagpapatupad ng Gunban noong Enero 12, 2025 kasabay ng pagsimula ng election period para sa lalapit na halalan sa Mayo. Nagmula ang mga lumabag sa 6 na bayan mula sa bayan ng Pusurubio, Malasiki, Balungaw, Santa Barbara at sa may San Quintin at sa may syudad ng San Carlos. Hindi lamang naganap sa mga checkpoint ang pag-aresto sa mga ito, kundi pa na rin sa mga bypass operation at iba pang police operation sa kasagsagan ng pagpapatupad dito. Saad niya na naharap ang mga nadakip sa kasong paglabag sa Republic 10591 kaugnay sa Omnibus Election Code at Comelec Resolution number 11067. Matatandaan na sinagawa noong nakarang linggo ang kick-off ceremony ng nasabing Gunban sa kalsada malapit sa harapan ng Comelec Pangasinan sa Barangay Tapok, Dagupan City na pinangunahan ni Police Colonel Rollifer Kapukian kasama ang mga kapulisan at opisyal ng Comelec. Kasabay nito ay mayroong 44 na mga bayan at 4 na syudad dito sa lalawigan ang nagsagawa ng mga checkpoint upang masubaybayan ang pagpapatupad ng Gunban bilang pagtalima sa malawakang pagsagawa nito sa bansa. Sa kabilang banda, upang matiyak ang transparency, may mga inilagay na mga dashcam ang bawat pulis sa mobile upang mamonitor ang real-time na ginagawa ng mga pulis sa mga checkpoints sa operation. Binigyang diin naman ni Police Lieutenant Guzman sa mga motorista na sundin ang mga sumusunod kapag dumadaan sa mga checkpoint. Buksan na ang bintana, bawasan ang liwanag ng sakyan, buksan na ang cabin light,
at sagutin ang mga tanong ng mga pulis habang maaring ipakita ang driver's license at vehicle registration kung kinakailangan. Kaugnay nito, inaasang may 8 tauhan sa bawat checkpoint, isang team leader, non-commissioned officer, isang spotter, isang profiler, isang rear security, isang advanced security at 3 verifier. Nanawagan naman ito sa publiko na dapat makipagtulungan upang maging maayos ang pagpapatupad ng batas sa panahon ng halalan. Sa ganun po ay mapanatili po nating mapayapa po ang nalalapit na midterm national local elections 2025 sa atin pong probinsya dito sa Pangasinan. At panghuli po ay kung meron po silang makikitang mga paghihinalaan po nila na gumagawa po ng masasamang gawain po, huwag po silang mag-atubili na i-report po ito sa ating pong kapulisan. Ang ating pong mga hotline numbers ay Para sa karagdagang balitang lokal, tiniyak ng pamunuan ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO ang pagsunod sa human rights ng bawat motorista na dadaan sa mga checkpoint. Ayon kay Police Colonel Rollifer Cafuquian, ang siyang Provincial Director ng naturang opisina, na bago pa man ito simula ay nagsagawa na sila ng mga pagpupulong at briefing upang masiguro na tama at maayos ang proseso sa pagsasagawa ng checkpoint sa mga nakatalagang kapulisan upang matiyak na walang malalabag na karapatang pantao sa kung sino man ang kanilang masitisa sa checkpoint kasabay sa pagsisimula ng election period. Kaya naman nananawagan ito sa kooperasyon ng mga motorista para sa maayos na pagsasagawa ng checkpoint na sumunod sila sa mga alituntunin na ipinapatupad dahil pa rin ito sa kaligtasan at seguridad ng bawat isa sa probinsya upang matiyak ang ligtas at mapayapang eleksyon. Dagdag pa niya na ocular inspection lamang ang kanilang gagawin at kabilang sa kanilang inspeksyon ay ang pagbaba ng mga bintana ng inyong sasakyan. Ihanda ang lisensya at ang rehistro ng inyong sasakyan at sa gabi naman ay buksan ang ilaw sa loob ng inyong sasakyan. Gayun din kasabay ng aktibidad ay ang mahigpit na pagpapatupad sa election gun ban na pinapairal upang maiwasan ang anumang krimen sa panahon ng halalan. Paalala nito sa mga motorista na huwag katakutan ng mga nakalatag na COMELEC checkpoint sa mga kalsada kundi sumunod lamang at unawain ang kanilang mandato. Aniya na araw-araw ang pagsasagawa ng kanilang checkpoint sa lahat ng bayan sa probinsya at posibleng maging 2 o 3 ito habang sa mga bayan na nakasailalim naman sa areas of concern ay makakaroon ng karagdagang checkpoint. Samantala, inihayag pa ni Police Colonel Cafuquian na nagsasagawa na rin sila ng reassignment sa mga kapulisan na may kamag-anak naman na tatakbo sa eleksyon. Para ma-emphasize lang natin yung tamang procedure in conducting the checkpoint. Nakikiusap naman tayo sa ating mga kababayan na itong ganitong mga pag-checkpoint is for security and safety, no? Samantala sa ating pang balita nga lokal, pagtatakip lamang ang peace rally ng simbang Iglesia ni Cristo noong Enero 13 sa panawagan hinggil sa pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa misuse funds sa panayama ng Bombo Raj dagupan na kay Franz Castro, representative ng ACT Teachers Party List. Bagamat nilinaw ng simbahan na hindi ito politikal, subalit nakita pa rin sa naturang rally ang ilang mga politiko na pumabor sa mga Duterte. Anya kung ipapanawagan na ang kapayapaan sa bansa ay dapat mapanagot si VP Duterte sa kanyang mga ginawa sa bansa. Kaya para sa kanya, kailangang may pagpatuloy ang mga kaso ng impeachment laban sa Vice Presidente. Kaugnay nito, lumalabas na 41% na sang-ayon sa impeachment ni Duterte habang 35% ang taliwas at 19% naman na ang undecided. Gayunpaman na malayang ipahayag ng Iglesia ni Cristo ang kailang saloobin lalo na't sila ay nasa demokratikong bansa at kanilang nirespeto ito. Giit na lamang niya na hindi pa rin dapat mang-insulto ang ilang mga miyembro nito sa mga hindi sang-ayon sa kanila. Samantala may mga inihahandang aktibidad rin na ang mga complainants sa mga susunod na araw at linggo upang ipahayag ang pagsulong ng impeachment ni VP Duterte. Ani ni Castro, isang
higit isang buwan na rin kasi hindi umuusad ang mga reklamo, subalit inaasahan nilang ma-endorso na ito sa Committee on Justice sa lalo't malapit na panahon. Kaugnay nito, pinabulaanan din niya na wala pang pang-apat na reklamo para sa nasabing impeachment. Unang-una, nirerespeto natin yung karapatan ng ating mga kapatid mula sa Iglesia ni Cristo sa kanilang pagpapahayag. Pero napansin natin itong Iglesia ni Cristo Rally, bagamat sinasabing peace, pero nakikita naman natin dito na parang pagtatakip lang ito or ginawang shield o doon sa panawagan ng mas nakararaming mga mamamayan. Unang-una, Para sa iba pang balitang lokal, sinaksak ang isang 30 anyos na lalaki ng kanyang kaibigan habang sila ay nagiinuman sa bayan ng Asingan. Ayon kay Police Major Caitlin May Awingan, ang siyang officer in charge ng Asingan Municipal Police Station, na nakatanggap ang kanilang himpilan bandang 1:25 ng madaling araw ng tawag mula sa concerned citizen sa barangay Bantog sa nasabing bayan na may nangyaring pananaksak sa kanilang lugar. Agad na pinuntahan ng kanilang tropa ang pinangyarihan ng krimen kung saan nakilala ang biktima na si Michael Alberto Vera na residente sa parehong barangay, habang ang sospek naman ay si Axel Traya D, 25 anyos na residente rin sa lugar. Aniya na batay sa kanilang investigasyon na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa habang nagiinuman kung saan ay nauwi sa pananaksak ng sospek sa biktima. Saad pa ni Police Major Awingan na ang dalawa ay magkaibigan, ngunit dahil sa dala ng kalasingan ay nangyari ang hindi inaasahan. Dinala naman agad sa ospital ang biktima na nagtamo ng malalim na tama sa kaniyang tiyan. Nahuli naman agad ang sospek sa pamamagitan naman ng isinagawa nilang hot pursuit operation at nakuha dito ang ginamit na patalim. Mahaharap sa kasong frustrated homicide ang sospek. Ngayon po naman sa mga kababayan po natin, nakikiusap po kami, bigyan niyo po kami ng kooperasyon dahil ang inyo po PNP Asingan ay ongoing po ang ginagawang kamalag checkpoints. Hinihiling naman po namin na kayo po ay makipag-cooperate po sa amin. May mga papers lang po at details na kailangan po ng PNP. Sa gayon po ay maprotektahan po hindi lamang po ang mga tumatakbong opisyalis para sa darating na eleksyon. Samantala sa pang balita nga lokal, patuloy na nagbibigay ng serbisyo nga pangkalusugan ang Barangay Health Center ng Barangay Manumbong Norte sa bayan ng Bayambang upang matugunan ang pangailangan ng kanilang mga residente. Ayon kay Chita Hunyo, ang midwife nurse ng tatlong magkakalapit na barangay, kabilang na ang Barangay Manumbong Norte, mahalaga ang gampanin ng kailang health center dahil nagpapalaganap ito ng kalusugan at kaligtasan sa kanilang komunidad. Ang mga serbisyong binibigay ng Barangay Health Center ay kinabibilangan ng libreng konsultasyon, pagbibigay ng mga libreng gamot, pagpapabakuna laban sa iba't ibang sakit tulad ng tigdas, polio at iba pa, pati na rin ang mga regular na medical check-up. Bukod dito, nagbibigay rin sila ng mga programang pangkalusugan na tulad ng pagpapalaganap ng malusog na pamumuhay, mental health services at family planning na kanilang tinutukan dahil tumataas ang datos ng teenage pregnancy sa nasabing bayan. Hindi naman nila anya nahihirapan dahil nakikisa ang mga residente sa nilang layunin na matulungan ang bawat isa sa komunidad na magkaroon ng malusog na buhay. Kaya naman patuloy silang nagsumikap na magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Dagdag pa niya na ang kanilang Barangay Health Center ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit, kagaya na lamang ng mga hakbang sa kalinisan at wastong pangangalaga ng kalusugan. Samantala mga kabombo, sa ating balitang pambansa, sinuspindi ng Commission on Election or COMELEC kahapon ang pag-imprenta ng mga opisyal na balota kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na pinipigilan na ang poll body na i-disqualify ang dating kinatawa ng lungsod ng Caloocan na si Edgar Erese at iba pa mula sa national and local election sa taong ito mga kabobo. Nangyari ito matapos magsagawa ng pagpupulong ang COMELEC para pag-usapan ang mga hakbang kung paano susunod sa desisyon ng Korte.
Ayon sa full body, agad nila nga ipinag-utos na ang pagtigil sa pag-imprenta ng mga balota bilang bahagi ng contingency measures nito na naukol sa desisyon ng High Court. Binago din nila ang database ng kanilang mga kandidato, election management system, gayon din ang automated counting machine at ang consolidation and canvassing system. Nakabuo din ang COMELEC ng 1,667 na mga face template ng balota na sumasailalim or sumasalamina sa desisyon ng korte. Lumikha ng inventaryo ng lahat ng nakalimbag na balota at nagsagawa ng pag-aaral kung ang mga pagbabago sa EMS ay nagbibigay ng isa pang pinagkakatiwalaang build. Dagdag pa nito, kinansila ng full body ang live test para sa pinagkakatiwalaang build ng online voting at counting system, ang tinatawag na OVCS, at ang nakadagdag mock election noong Enero 18. Sinabi ng COMELEC na i-reprint din nito ang lahat ng apektadong balota pagkatapos magkabisa ang mga pagbabago sa EMS. Para naman sa karagdagang balitang pambansa, 2 barko ng Philippine Coast Guard ang nagtataboy sa dambuhalang barko ng Chinese Coast Guard CCG na papalapit pa sa pampang ng Pilipinas, partikular na sa bahagi ng Zambales. Kasabay nito ay nananawagan din ang pamahalaan sa China na paalisin o tuluyan ng i-withdraw ang kanilang monster ship mula sa teritoryo ng bansa. Sinabi ni National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya na ang deployment ng mga Chinese ships ngayong taon ay mas malapit sa Philippine coast at ang huling mga galaw nito ay isaan niyang intimidation tactic na ang intensyon ay i-discourage ang mga Pinoy na mga isda doon. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard PCG spokesman for the West Philippine Sea na si Jay Tariela na ipinadala nila sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa upang mapigilan ang paglapit pa ng monster ship sa Pilipinas, ngunit kinailangan itong pabalikin sa Port of Bataan matapos na mag-overheat. Bunsod nito, napilitan ng naturang barko na bumalik sa Port of Bataan kaya't nagawa umanong muli ng monster ship na makalapit sa area ng Pundakit sa Zambales. Idinagdag naman ni Malaya ng Department of Foreign Affairs ay nag-issue na ng diplomatic protest laban sa presensya ng monster ship. Pauling balita nga pambansa, posibleng nga lumipat ng operasyon sa Visayas and Mindanao ang operasyon ng Filipino Offshore Gaming Operators or POGO. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC Executive Director Gilbert Cruz na nakatutok sila sa Visayas ngayon matapos na makatanggap ng ulat na doon naglipatan na ang POGO. Ayon pa kay Cruz, 80% ng tinatayang 400 POGO hubs na kanilang na-monitor ay tumigil na sa operasyon. Subalit hindi naman anya ito ibig sabihin na tumigil ng tuluyan dahil sa ngayon ay meron pa silang hinahabol na mga small scale. Matatandaan na noong Nobyembre ng nakarang taon ay pinatigil ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng POGO, internet gaming at iba pang offshore gaming operation sa bansa. Samantala magkabombo sa ating balita nga ibayong dagat, nasa final stage na umano ang ceasefire at hostage release deal na isasagawa sa Gaza. Isinagawa ang pagpupulong sa Doha, Qatar kung saan dinalawan ito ng mga negotiators mula sa Israel at Hamas. Labis namang umaasa ang Qatar na makakamit na ang ceasefire at hostage release deal sa Gaza. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Majid Al-Ansari na ang mga pangunahing issue ay nalutas na nitong mga nakarang linggo at ang mga draft ng posibleng deal ay naibigay na sa magkabilang panig. Gayunpaman, binalaan niya ang mga pinakamaliit na detalye ay maari pang masira ang proseso tulad ng nangyari sa nakaraan sa panahon ng 15 buwang digmaan. Kinatuwa naman ng mga pinuno ng Hamas sa nagiging takbo ng mga negosasyon sa ilalim ng iminungkahing plano sa isang paunang 6 na linggong tigil putukan. Ang mga biyag ng Israel na hawak ng Hamas sa Gaza ay ipagpapalit sa mga regular na pagitan para sa mga bilanggo ng Palestinian na nakakulong sa Israel.
Para naman sa panghuling balita sa ibayong dagat, inaasahang mas tataas pa ang porsyento o bilang ng mga naapektuhan na nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles, California, kung saan 24 na katao na ang naipaulat na nasawi. Ayon kay Bradford Atkins, ang siyang Bombo International News Correspondent sa California, tinatayang nasa 12,000 na estruktura na ang apektado at ang predisyon na mas lalakas pa ang hangin sa mga susunod pang araw. Aniya na nagdeklara na sila doon ng public health emergency, lalo na at ang air quality ay apektado kaya't pinapayuhan ang lahat na wag munang lumabas sa kani-kanilang tahanan upang maiwasan naman ang anumang sakit. Lalo na ang mga may sakit sa baga, mga matatanda at mga may comorbidities. Bagamat ay July hanggang August ng fire month doon, ay kinagulat nila kung bakit ito nangyari ngayong buwan ng Enero dahil kadalasan ay sila na mismo ang sumusunog sa mga damuhan para nakokontrol ang apoy. Subalit ngayon ay hindi ito inaasahan. Gayunpaman, naroon pa rin ang malasakit ng mga tao sa bawat isa, kung saan may mga namimigay ng pagkain sa mga apektado, gayon din ang isang sikat na kainan na bukas naman upang magpakain ng libre basta't ikaw ay bombero. Sa kasalukuyan na hindi pa man tuluyang tapos ang fire disaster na ito, aniya ay kailangan maging handa at mainam pa rin na magplano para sa kaligtasan. The fire is not yet over, it's not yet 100% contained, so we still need to prepare and plan and be ready. Mag-stock po tayo ng mga delata sa bahay kung sakasakali at yung mga nag-impake na po getting ready to evacuate. Sa ating balita nga espesyal, mga kabombo, isa ka rin ba sa kinagigiliwan na ang mga nagko-costume ng cute na dinosaur? O baka naman isa ka sa mga nagsuot nito? Nagtipon-tipon kasi ang halos sa 500 na mga katao o nasa 468 na mga tao sa isang museo sa Florida sa Estados Unidos habang nakasuot ito upang makamita ang isang titulo sa Guinness World Record. Nakipagtulungan na ang Koch Science Center and Aquarium sa siyudad ng West Palm Beach upang mapasakamay ang may pinakamalaking pagtitipon ng mga tao nga nakasuot ng dinosaur costume. Upang mapagtagumpayan ito, kinakailangan nilang mahigitan ang 2019 record ng Los Angeles kung saan 252 ang kabuang bilang ng mga nakisa. Kinumpirma naman ng educator ng Guinness na nahigitan nila ang nasabing record. Labis namang nagpapasalamat ang museo sa mga nagpaunlak sa kanilang imbitasyon at anya nakagawa sila ng isang kasaysayan. Para naman sa ating balitang pangkalakalan, muling ipinanawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pinakamalaking samahan ng mga manggagawa sa bansa ang pagpasa sa 150 pesos na legislated across-the-board daily wage hike. Ipinunto ng TUCP na kailangan ang mga obrero ang naturang aumento sa gitna na rin ng dagdag sahod sa private sector na inaprubahan ng 15 mula sa 16 na rehiyon. Ayon kay TUCP Vice President Luis Coral, napapanahon na ang wage hike bunsod ng tumataas na presyo ng pagkain, singil sa kuryente, SSS contribution at nakaumang pa ang fare hike sa LRT Line 1. Una nang naghain ng petisyon ng LRT 1 operator na Light Rail Manila Corporation para sa kanilang hirit na dagdag singil na hanggang 15 pesos naman para sa pasahe. Samantala mga kabombo, sa palitan naman ng piso kontra dolyar ang isang US dollar ay may katumbas na 58 pesos and 62 centavos. Batay po yan sa Bankers Association of the Philippines. Habang sa iba pang foreign currencies ay ayon ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas na kung saan ang isang Singapore dollar may katumbas na 42 pesos and 83 centavos. 7 pesos and 53 centavos naman ang palitan ng isang Hong Kong dollar. Ang euro ay 60 pesos and 10 centavos habang ang Saudi Arabia Rial ay may katumbas naman na 15 pesos and 62 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa ating balitang kapalakasan, ginulat ng Meralco Bulls sa ang Northport Batang Piera sa score na 111-94 sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Nanguna sa panalo ng Bulls si Aquila Mitchell na nagtala ng 30 points
and 13 rebounds para sa kanyang double-double performance na nagdag pa ng 5 steals at 3 assists habang mayroong 25 points sa 4 na rebounds at 1 steal si Chris Banquero sa laro na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Sa pagsimula ng second half ay hawak ng Batang Pier ang kalamangan hanggang hinabol ito ng Bulls sa pagpasok ng last quarter. Ito na ang pang-anim na panalo sa 9 na laro ng Bulls kung saan tabla sila ng Hong Kong Eastern, Barangay Ginebra, San Miguel at Convert sa Fiber Xers, habang ang Northport ay nasa unang pwesto na mayroong 7 panalo at 2 talo. Nasayang naman ang nagawang 29 points, 14 rebounds at 2 steals ni Karim Jack, habang mayroong 19 points si Arvin Tolentino, 12 points si Joshua Monsona at 11 points si Will Navarro para sa Batang Pier. Para naman sa ating balitang showbiz, nagdagdag ng panibagong achievements si Julian Santos sa kanyang cup nang makamit niya ang isang bagong scholastic milestone. Kamakailan ay nagtapos ng interest sa Professional Culinary Arts Program sa Center for Asian Culinary Studies. Sa kanyang talumpati noong graduation, naglakbay si Julian sa kanyang memory lane at inalala ang kanyang journey sa culinary school, kung saan matatandaan taong 2006 nang kumuha si Julian ng kursong culinary sa Center for Asian Culinary Studies sa San Juan, kung saan nagtapos siya ng may karangalan. At nakipagsapalaran naman ang aktres sa negosyo noong Mayo 2019 at inilunsad ang kanyang sariling establishmento sa Taft Avenue sa Manila. Sumunod naman ang pangalawang sangay sa Alabang noong Pebrero 2020. Here now is the Bombo Weather Forecast. Bombo, ating alamin ang lagay ng panahon ngayong oras na ito na hatid ng ating weather reporter na si Bombo Mayra Reside. Mula mismo yan sa Bombo Radio Weather Center. Bombo Mayra. Mga kabombo, narito ng ating ulat panahon sa umagang ito. Easterly ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Luzon. Sa bahagi ng Silangang Visayas, nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog, dulot pa rin niya ng easterly sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Mimaropa at Quezon ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot niya ng northeast monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puluplong may hinang pag-ulan, dulot niya ng northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog, dulot yan ng easterly. Nakakaranas naman ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang lalawigan ng Pangasinan na dulot yan ng northeast monsoon. Samantala mga kabombo, sumikat ang araw kaninang alas 6:29 ng umaga at aasahan ang paglubog nito mamayang alas 5:46 ng hapon. Samantala, narito naman ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nagraramdaman ng temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Naga, nakakaranas din ng maulap na panahon sa temperatura naglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa parte naman ng Visayas, ang lungsod ng Iloilo ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa lungsod naman ng Rojas, nakakaranas ng parehong panahon kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 30 degrees Celsius. Mga kabombo, sa bahagi naman ng Mindanao, ang lungsod ng Butuan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Habang ang Coronadal ay nakakaranas din ng maulap na panahon kung saan naglalaro ang temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 31 degrees Celsius. Mga kabombo, yan na muna ating ulat panahon sa oras na ito. At paalala pa rin sa ating mga kabombo, palagi po tayong magdala ng panangga panlaban sa init at ulan at laging tatandaan na iba yung pag-iingat ang kailangan upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang ang kalamidad ay nyo pong mapaghandaan. Inyong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, yan ang kalipunan ng ating pagbabalita at bago tayo magtapos sa ating munang balikan naging ulo ng ating mga balita sa ating top story, pagpapataas sa bilateral relation at target ng Pilipinas at India. Para naman sa ating balitang lokal, mga lumabag si Comelec Kanban sa Pangasinan umabot na sa 6. Transparency sa bawat checkpoints ng kapulisan pinapaigting. Sa ating balitang pambansa, pag-imprenta ng mga opisyal na balota para sa lalapit na halalan, sinuspindi muna ng Comelec. Para naman sa balita sa ibayong dagat, ceasefire at hostage release deal sa pagitan ng Israel at Hamas nasa final stage na. Sa balitang espesyal, pinakamalaking pagtitipon ng mga nakasuot ng dinosaur costume na pagwagian ng isang museo sa Florida sa Amerika. Para naman sa balitang pampalakasan, Northport Batang Pier hindi napigilan ang Meralco Bolt sa PBA Commissioner's Cup. At sa ating Bombo News Analysis, sa pag-arangkada ng mga political activities sa bansa, isang hudyat ng papalapit na halalan. Sumainyo ang Bombo News and Views sa morning edition ngayong araw ng Miyerkules sa Enero 15, 2025. At mga kabombo, kami ang inyong naging mga tagapagbalita. Bombo Nicola Peranya at Bombo Framis Sabado para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Ramdam na talaga ang nalalapit na halalan sa bansa, lalo na ngayon at mas pinagting na ang mga seguridad sa mga kalsadahan. Upang masiguro na magiging payapa ang gaganaping halalan 2025, nagpasimula na ang taunang gun ban at checkpoint. Isa kasi itong mahalagang hakbang upang makita ang galaw ng mga tao at maagapan kung mayroon mang potential threat. Bago ito isagawa, gumugugol ng matagal na panahon sa pagpaplano ang mga otoridad upang maayos at mapayapa ang isasagawang mga aktibidad. May mga ilang nagtataka kung bakit ito ginagawa. Meron ding mga ayaw tumalima at pilit na nagmamaktol na susurpress daw kasi ang kanilang karapatan. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ng Komisyon ng Eleksyon na ang layunin ng mga gawaing ito ay para sa kaligtasan ng nakararami. Wala naman umanong dapat ipangamba kung wala namang masamang balak ang isang tao. Hindi rin tatanggalin ang karapatan ng mga motorista at sisiguraduhin lamang na nasa maayos ang lahat ng bagay. Ilang buwan din ang itatagal ng aktibidad na ito. Ilang buwan rin ang gagawing pakikibaka upang makamit ang layunin tungo sa kaunlaran. Yan ang ating Bombo News Analysis sa oras na ito. Nakasama nyo si Bombo Justin Fantanilla Rosete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!